Maayong buntag, people of the Lord. Amen. Hallelujah. Malipayon nga Domingo kanatong tanan. Amen. Are you excited to praise, to worship, to give thanks sa atong buhi nga Diyos? Amen. Hallelujah. Are you excited nga mag-respond sa iya karon sa atong pagtawag karon mga igsoon? Excited ba ta nga replyan nato ang Dios nga gitawag ta hatagan ta karon kinabuhi? Uy, mata na kay simba, magdayeg ta, magkuyog ta dito sa simbahan kauban sa imong atong mga kaigsuonan. Are you excited ba mga igsoon? Amen. Amen mga igsoon. Atong ipahayag ang ato ang pagkakristohanon aron daghan gayud ang musimba sa atong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. Karong adlaw mga igsoon gitawag kita sa Ginoo sumala sa Isaiah 61 versikulo 1 nga nag-ingon, if naamoy mga Biblia palihog og abli sa Isaiah 60 verse 1 nga nag-ingon, arise, shine, for your light has come. The glory of the Lord rises upon you. Although this verse, mga igsoon, is for Israel to encourage them, but we believe nga pwede usab ni natong magamit because until now, God is working sa atong kinabuhi, and of course, we are also God's people nga iyang niluwas. Amen? Every day we feel God's presence. Tinuod ba na? Busa karong buntaga mga igsoon, dili lang tamuan hinga kapoy o bugat ang gibati mga igsoon kundi mo anhita nga anda mo bangon o musidlak sa presensya sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nagaingon nga mo bangon ta dili magpabilin sa kapoy, kasubo o sa magpabilin sa mga problema nga atong gidala. Dili ta maglunang sa problema mga igsoon because ang problema igsuon na yun na natong problema. Dili ta magpabilin ni ana. Usay murag lisod jud mo bangon. Pero ang Ginoo mismo nagaingon nga iyang kahayag ania kanato. Ug kung naa ang kahayag sa Ginoo sa atong kinabuhi, dili na ta kinahanglan magpabilin sa kangit-ngit. Dili lang kay para sa ato ang kahayag, kundi aron ipakita usab nato kini sa uban pinaagi sa atong kinabuhi. Amen. Dapat mag-shine jud ang light ni Lord diri sa atong kinabuhi aron daghan jud makaingon nga angayan jud ay mong simba diha sa Ginoo. Kay kini siyang tawhana, nakita nako ang presensya sa Ginoo ning tawhana. Busa karon atong pilion nga mubangon ug musidlak pinaagi sa atong pagdayeg ug pagsimba. Ihatag nato ang pinakamaayo nga pagpasidungog sa Ginoo kay ang iyang himaya aniya na sa ato. Amen ba taana mga igsoon? Amen. That's why mga igsoon, mamalihog ko, manindog tang tanan. Atong ibutang o isentro atong hunahuna o kasing-kasing diha sa pag-ampo sa buhi nga Dios mga igsoon. Hallelujah, O God. Oh yes, Jesus, Lord. Hallelujah. You are glorious God, O God. Way makatupong kanimo, O God. Tanang pagdayeg sa imong mga katawhan, O God, imuhan lamang, O Diyos, kay angayan ka man, O God. You are sovereign God, amazing God, O Jesus. You are the salvation nga among nadawat, Lord Jesus. Salamat sa kanunay, O God, nga niya ka sa mong kinabuhi, Lord, nag-uban and nag-remind always, Lord God, nga bisag mo sa paman, Ginoo, nga problema, pagsulay nga magian, anaara yung ka sa mong kiliran, O God. Nag-encourage ka namo nga dili angay mag-uol, kay ikaw mo tabang ka namo, Lord. Lord Jesus, sama sa Israel na imuhang gitabangan, we believe, Lord God, nga kami imo usab tabangan, O God. Kay kami usab niluwas nimo, Lord God. Lord, we are here, Lord God, para magdayeg sa imong buhi ng ngalan, kuyog sa mga katawhan nimo, Diyos nga niluwas. Lord, pasayloan kami sa mong mga kalapasan, O God. Nakabuhat kay kami dakong kalapasan diya kanimo, Lord. Sa dayag man o sa tago, Lord God. Sa hunang-huna, sulting buhat man, Lord.
ikaw ang Diyos nga tag-iya sa tanan. Nakaila ka kanamo, Lord. Hallelujah, O Jesus. Lord, hallelujah. Lord, your presence, Lord, ikinahanglan na mo, Lord Jesus. And anoint, Lord God, ang matag usangan na minaw kanimo o nagday kanimo, Lord. Nag-respond sa imong mga tawag, O God. Lord Jesus, we humble down ourselves, Lord. Yes, Jesus, Lord. Ikaw kay Lord Jesus, maghikap sa mong kasing-kasing karon, Lord God. Kung doon naman kinibuling, Lord God, we pray ngay mo kining ugasan, Ginoo. Pinaagi sa mga awit, O God. Pinaagi sa mensahe ni mo, Lord Jesus. That's why, Lord God, ang ayan ka lamang, Lord God, ulian sa tanang mga pagday, O God. And all the glory and honor, O God, belongs to you, Jesus. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah. Mga igsoon, let us worship our Lord. Let us declare na siya ngayon ang Ginoo sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi. Yes, hallelujah. And all the glory of God belongs to you. Yes, Jesus. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah, Lord. Glorious. Shout it out and glorious. Make a louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Hallelujah. Yes, Jesus. Oh, Lord. My God, you reign.
You shine for all the world to see. You are glorious. You shine, Jesus. Shine, Jesus. You shine for all the world to see. You are glorious. Hallelujah. Jesus, you shine for all the world to see. You are glorious. Hallelujah. You are glorious. Oh, 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 oh. Yes, Jesus. Hallelujah, Jesus, Lord. God, you are glorious. Glorious. Hallelujah. Shout it out and glorious. Make louder, Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Hallelujah. Oh, you are glorious. Oh, hallelujah. God, you are glorious. Hallelujah, Lord. Imo ang himaya, oh God, yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. You're worthy. Yes, hallelujah. Imo ang kalandon, noong himayang kadaugan. Tanang na sa langit ug yuta, naig sa mahimaya o ngana. Handi ko ikaw, amahan ko, kaluwasan anak kanimo. Tapos ikaw, Diyos, sa pagdawat, sa tanang dumog. Himaya! Himaya, talay gulong pagkahalap mo, O Jesus. Himaya, mahit kong maunok, matilog, anong ka. Imo Ginoo ang kahalangdon, kahong himaya o kadaugan. Nanangan na sa langit o yuta, nanaig sa mahimaya o ngana. Hindi ko ikaw, amahan ko, kaluwasan, anak kanimo. Tapos ikaw, Diyos, sa pagdawat, sa tanang dumog. Himaya! Himaya! Lalay ko ng pagkahalap mo, O Jesus. Himaya! Mahit kong maunok, matigol, anong ka. Himaya! Lalay ko ng pagkahalap mo, O Jesus. Himaya! Mahit kong maunok, matigol, anong ka. Yes, Jesus, hallelujah, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Kahayag sa imuhang himaya, maya, maya. Yes, Jesus. Hallelujah. Oh, kahayag ng Diyos. Oh, hallelujah. Oh, pagkahayag ng Diyos.
worthy. Jesus. Yes, hallelujah. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Oh, Lord, hallelujah, Lord. You're worthy. Oh, Himaya, Jesus. Your presence, Lord God. Mo'y mapuno sa mong kasing-kasing karunutan. Punaw, God, ang among kinabuhi, O God. Sa imuhang pasensya, sa imuhang gugma, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Oh, you're worthy. Mapuna ang among kasing-kasing. Hallelujah. Yes, Jesus. Pinahal ako, balik diha kanimo, luwas ako, ikan sa akong pagpakasala. Kasing-kasing ko, ikapa o Ginoo, himuang na mapuli sa atubangan mo. Imaluwi ang akong mga kalapasan, O Diyos punuan, iniuhaw na kong duhan sa makausapan. Muna ako, wala ang Espiritu. Yes, Jesus. Imuang na magkakayo tinidughan sa imong gahom ug sa imong presensya, sa makausapan. Muna ako, wala ang Espiritu. Muna ako. Yes, hallelujah, Lord. Yes, Jesus. You're worthy. Yes, Jesus. Ako, balik diha kanimo, luwas ako, ikan sa akong pagpakasala. Kasing-kasing ko, ikapa o Ginoo, himuang nga mapuli sa atubangan mo. Imaluwi ang akong mga kalapasan, O Diyos punuan, iniuhaw na kong duhan sa makausapan. Muna ako, wala ang Espiritu. Hallelujah. Himuang na magkakayo tinidughan sa imong
kami, O Diyos. Imo, Lord Jesus, nga mga kayong among kasing-kasing, O God. Yes, hallelujah, Lord. Hallelujah, yes, Jesus. You deserve the glory, O God. You deserve the highest praises, O God. Yes, hallelujah, O God. Yes, Jesus. Oh, hallelujah. You are worthy. Jesus. Oh, hallelujah. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Deserve the glory and the honor. Amen. Hallelujah. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. Hallelujah. Come on, church. Let us declare that our God is great. That our God do miracles for us. Hallelujah. Yes, Jesus, Lord. Oh, hallelujah. There is no one else like you, God. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Come on, church. Let us sing. Let us declare. Hallelujah. Oh, God, anoint everyone with Jesus. Hallelujah, oh God. No one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. 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 Amen, Lord, hallelujah. There is no one else like you, Lord Jesus. Oh, for you are great, oh God. You deserve the glory, oh God. You deserve the highest praises, oh God. Yes, Jesus, Lord. You do miracles, oh God. You are so great, and oh Lord, hallelujah. All the glory, oh God, belongs to you, Jesus. All the glory and honor belongs to you, oh God, Almighty Jesus, our Savior,
Hallelujah. Ako kumusta ko ng matagusa. Yes, Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hello, sa amen. Hallelujah. Na panalanginan pa tamang igsoon sa toang pag-awit niya sa atong buhing Diyos. Amen. Amen. Hello. Amen. So may buntag mga igsoon, no? Ani na punta diri. Ay gayon ta nga pagsimba, pagtapo o pagpasalamat sa ato ang buhing Dios. O magpahinumdum ko ninyo igsoon nga this time nga niya ta diri sa higayon nga makahatag ta sa ato ang tithes and offering. Usa kini ka opportunity igsoon no nga mapakita nato ang ato ang gugma diha sa Ginoo. And not only that, dili na kay gugma sa Ginoo, apil na upad usab ang gugma sa ato ang isig ka igsuon. Amen. No? Kay ang ato ang tithes and offering, we use this to expand the kingdom of God. So pareha unya naatay sports, naatay event karon nga season nato no sports event. So ang ato ang tithes and offering, ato na siyang gigamit for finance, pagpundo sa ato ang mga church activities. And ato ang mga church activities, dili lang na siya for nothing igsoon, dili lang na siya nga naglingaw-lingaw lang ta or nag-exercise lang ta igsoon. Labaw sa tanan, naa na siya spiritual nga kapuslanan. O kini ang fellowship nga magkauban ta ninyo nga mga igsoon. Besides sa naata diri sa church, mag-istorya ta, kanang naata sa gawas, lahi po na siya nga opportunity nga makabanding ta ninyo, maka-istorya-istorya ta about sa kinabuhi,
makainampuay ta ninyo isig ka igsuon, di ba? Mao man na ang friendship. You cannot have friendship without giving time. Di ba? O sa may mahitabo igsuon o wala tay panahon sa isig ka tao or sa isig ka igsuon nato, malayo ta, di ba? If we do not spend time to get to know each other, if we do not spend time nga magkighalubilo sa isig ka igsuon nato, ang mahitabo igsuon is mo grow far apart yun ato ang relationship. Diba? Kasulay ng mga na igsuon sa inyong kinabuhi nga naamoy suod kaayo sa una, very close kayo kada adlaw magkita mo, pero naabot ra sa tang panahon nga you grow further apart kay tungod kay wala na mo'y ibutan talag wala na mo'y time o na mo'y magkalain-lain nga kinabuhi, di ba? Mahitabo man na, tinuod man na, di ba? So in the same way, so kita nga mga Kristohanon, dili nato pasagdaan nga magka-bulag-bulag ta igsoon. That's why tagaan din nato higayon nga makabanding ta, we spend time with each other apart sa ato ang Sunday nga service, no? So that we will not grow further apart and that mas mo grow pa yun ta in our relationship with each other. Busa, kamo mga igsoon, I encourage you nga we give our tithes and offering kay para sa ato ang church activities for the expansion of God's kingdom. Amen. So karon ato ihatag ang panahon sa muhalad og awit. Good morning. From sa alang sa pag-awit nato dinhi, pwede na ninyo dalon inyong tithes and offering for our Lord. My song from Philippians 2:9-11. This is regarding the name above every name. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, and that every tongue should confess that Jesus Christ is our Lord, to the glory of God the Father. Amen. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground.
your word. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Hallelujah. Mamarong tayo soon, ampo ta. Let's extend our hands to our tithes and offering. Heavenly Father, Lord God, we thank you, Lord God, for today, for giving us the opportunity, Ginoo, nga makahatag mi, Lord God, sa tipik sa mo ang kinitaan, Ginoo. For we know nga imo ning gamiton para sa expansion sa imong kingdom, Lord, para bless ang imong katawhan diri sa kalibutan. We thank you, Lord God, nga ikaw naghatag namo, Ginoo, sa mo ang panginabuhian. Nagasalamat, Lord God, sa mo ang mga kahayupan nga imo ang gi-entrust sa mo. Nagasalamat, Lord God, for the opportunity, Ginoo, nga nami ikahatag, Lord God, as offering diha kanimo, Ginoo. For we know, Lord God, nga we are not able to produce wealth, Lord, apart sa imong grasya, Lord, apart sa imong blessing sa imong kinabuhi. For we know, Lord God, that even our financial, Lord God, we did not deserve, Ginoo. We are not deserving, Lord God, of your goodness. Even ang amuang mga trabaho, Lord God, amuang mga binuhi nga mananap, Ginoo, ikaw maoy naghatag, Ginoo, sa tanang paglambo, Lord. Pagpalambo sa mong kapasidad, sa mong financial, sa mong kinabuhi. Salamatan, Lord God, ang imong katawhan nga imong gihatag diri sa church, Ginoo. Thank you, Lord God, for giving them in this church to be a blessing, Lord God, sa tanang katawhan sa kalibutan. Ang ampo diha kanimo, Lord God, nga ay mong i-bless, Ginoo, ang mga kamot sa mga nagahatag, Lord God. Bisan pa man tuod, Lord God, sa mga wala nakahatag, Ginoo. Ang giampo nga you will multiply, Lord God, ang buhat silang mga kamot. Ang giampo, Lord God, ang ilahang mga kanegosyuhan, imuhang pagalambuon, Ginoo. Nagay silang daghang kliyente, Lord God, daghang customer sa ilahang mga negosyo. Ang ilahang mga binuhi, Lord God, ng mga kahayupan, imong padaghanon ug maayo, Lord. You will multiply them, Ginoo. Amo ang mga igsoon, Lord God, nga nanrabaho, imo among giampo, Lord God, nga tagaan nimo increase, Lord God, sa ilahang suhulan, Ginoo, sa ilahang pagpanrabaho. O amo usab nga mga igsoon, Lord God, nga nangita, Lord God, og kana panginabuhian, Lord God, og mga trabaho, Ginoo. Among giampo, Lord God, nga imong i-bless nga naapod sila panginabuhian, Lord God, or trabaho sa ilahang family aron maka produce po sila, Lord God, maka-provide og mga blessing, Lord God, sa ilahang family and then sa imuhang katawhan, Lord God. For we know, Lord God, nga kinintanan, Ginoo, naay kapuslanan, Ginoo. And all of these things are not in vain. Kinintanan, Lord God, are all given unto us aron makahatag, Ginoo, himaya ug dungog sa imong ngalan, Ginoo. O sa Lord God, wala may laing pasalamatan, Ginoo,
ang imong ngalan na gyud Lord God ang amo ang pinagbabaw sa tanan Ginoo. Salamat Lord God kini tanan namong giampo og gipasalamatan sa ngalan lamang ni Hesus ang mga bugtong mangluluwas aron gayon. Amen. Mark chapter 13, verse 33. Be on guard, be alert. You do not know when that time will come. Mark chapter 13, verse 33. Amen. Hebrews chapter 13 verse 8. Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Hebrews chapter 13 verse 8. Amen. Amen. Praise God. Thank you for the good verses that will remind us that Jesus is coming and that Jesus is the same regardless of time. It's a very good doctrine that we need to understand that God is immutable. What do you mean by God is immutable? It means that God, Jesus Christ, is the same regardless of time, regardless of age, regardless of season. So therefore, how do we know Jesus when we were young people? Now you are in the adult, now you are in the senior citizen age. It does not matter because Jesus will always be the same. And He said He's coming back to redeem His people and to give judgment to those who refuse on His Lordship. Praise God to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Tupakan na ito ang Ginoong God. So today, before we go to the Word of God, I will just give some announcements para laos-laos dito na ta after the message. So, praise God because our building project is atong gipaningkamutan nga masugdan mga kaigsunan, and we tried the first attempt igsuon nga masugdan siya, and nagnatay mga gistorya, mga gikatabi nga mga possible nga workers para sa pagsugod niini, and we intend to start unta tomorrow, but then we failed to reach the good deal and the agreement. So therefore, ang atong buhaton padayon ang gigyapon ta sa pagampo o sa pagtigom, and pray also to the right people nga yatag sa Ginoo para sa pagsugod sa atong building project. It is our prayer nga once it will be started, tuloy-tuloy na makaigsunan until it will be accomplished, until it will be finished. I believe so nga kanang wala kita igong nga kwarta, pero by God's grace, it will be accomplished. Next nga mga following Sundays, upon my message, that message also rebuked me in the sense nga, saan makaha na mo ni nga wala man yung igong budget. Ang among ipangayo nga building is worth millions, more or less mga 4 million. Pero the message that I was studying, that I will be preaching in the next following Sundays, really rebuked me on that I do not much trust on numbers and on people, on figures, but I need to trust on the grace and the provision of God. So whenever I look at the building funds nato, it would be not sufficing. But I should not trust on that notebook. I should trust on God. So, sige ko count mga kaigsunan, pero sige lang, we will have to deal everyday's battle igsoon. And then, hapit na itong anniversary sa May, and then third Sunday naman karon, and then next Sunday would be the last Sunday for April. So, kay ba kung andili kita ka full blast of practice karon para sa atong presentation. Sa mga women na may presentation sa mga dili masayaw, and then sa mga youth, ato na lang ta sa ato ang sayaw nga gi-practice nato tungod kay mayo man mo sayaw. Mayo man mo sayaw. Ang sayaw sayo na pud kayo. Ang iyong sayawon si FAG, we will play more gyud na iyong sayawon. Then sa mga kids, practice at mo. Then sa mga men, di man gyud may manayaw. Bisan kinsa pa mo pasayaw no, bisan pag Supreme Court, di mo sayaw gyud. Among kantahon na lang, Glory to the King. Kaya ang theme sa atong anniversary by May is about the glorious God in the glorious church. So it's all about glory. So main thing nga ang tanang usual nga mga kantahon nato anang panahon na, it's all about the glory of God. Okay, so after the Sunday service, bisan lang mga 20-15 minutes nga
practice run through lang sa inyo ang mga sayaw kay bawo ko this afternoon di naman ta ka practice og sayaw at least lang na gamay nga improvement kay magduwa man tama kay gisuhunan. So that would be after this Sunday service. And then tomorrow would be our OCC inspired na VBS 2026. Salamat sa Ginoo kay nakaapil ta karon kay naay mga tao nga igsuon nato nga ni pasalig nga we will push kay sa ako nga bahin bingon ko kaya ninyo dili o dili niyo kaya we will make our own di na lang ta mo avail anang inana kay naamang gyud siya taas nga standard. Grabe ang reporting nga naigsuon kung dili ka mo report di ka kapil sunod. Grabe ang reporting kinsa mga bata pila mo edad asa ng area karon sa klase kapila inana ang reporting ba. Kaya it will cost, ingon sila mga kaigsunan, ang kada box, apil ang transportation, labi na mahal kay gasolina karon that will cost 1,000 plus worth sa shoebox. Then we receive 100 pieces. So that would be an amounting to 100,000 plus. So we'll shell out thousands also, and also appreciable nato, ang appreciated nato mga tao nga ni Huwat, ni apil sa training, ni Linya, ni Aswat, kay lisod yun ang kinabuhi. Pero amo nang gibuhat para sa atong mga bata. O sa mga bata ang wala pa diri makadungog sa maayong balita ni Kristo. Munang salamat sa Ginoo kay mahitabo na siya sa duha ka area sa proper kanasuhan sa Bias Residence and then sa dire sa church nato nga atong i-cater ang mga taga dito ubos ug sa Little Baguio and atong mga members usab nga kanang mas conducive sa ilaha diri nga moanhi. So I encourage ang atong mga anak atong ipadala diri alas sa kaninga area alas 3 makaigsunan sa hapon. Dito sa proper kanasuhan is katong pwede ra katong mga igsoon nato gikan sa Lumina pwede ra mo ato ilang Sister Mel kay doon malakaw ra para dili ra mo magasto og mga plite igsoon. So that would be 5 days nga klase. Okay, 1 to 3 sa proper kanasuhan mga kaigsuonan. And salamat sa Ginoo kay ang 5,000 nga among gi-budget para sa mga snacks sa ilaha is well provided kay gihatag sa Ginoo. Paka na to ang Ginoo niya natin. So pag-una niyo ko 5,000, dako magili siya makaya nato. But God's grace rebuked me nga na provided the good mga kaigsuonan. Praise God. So duula lang niya mi kumuhatag na mo katong mga lisaad. Amen. Praise God. And then we also kanang invite mga volunteers labi na sa pag-prepare sa mga snacks sa mga bata nato. And then di ko malimot next Sunday alas 3 igsoon, alas 2:30 diri sa atong fellowship center mga graduation day nila. Okay, graduation day nila diri in Pita. And then we are going to also bless them at that time. And April 26 mo ni atong i-plaster nga mao atong Sunday para sa atong birthday celebrant sa tibuok April. So kung nag-birthday ka ng adlaw or anang buwan ay mo absent kay prayhan man ta sa tibuok iglesia o i-greet ta sa tibuok iglesia nga happy birthday. And so kana atong bahagi ra gyud gyapon because we don't rely on one people para walay pamilya mabugatan. Let's just do it by doing the bring and share. Unsay ma-share ninyo nga pagkaon, any food, karon daghan naman may mga health conscious, mahalin na sigid gyuro ng mga utan o mga isda. Kaya na may ubay na magid may tungod ka. Kita mo sa balita magkadaghan nagabata ba ang mga diabetic ug mga high blood people. So mo na atong mantra nga let's be healthy in spiritual, also equally balanced, let's be healthy also in the physical aspect mga kaigsuonan. So I invite you. Pero kung ano mo daw, lamig po kasudan, wag may problema. Let's all welcome it. Because ang importante is, nag-awang ta together. Kay those who eat together will grow together. And those who pray together must also play together with us. This Sunday afternoon will also be blessed together as well and so on. So, praise God. In third attempt nato mga kaigsuonan, nakabook na kita sa Lebron Gym. Wala kong prayer, baka ninduta, kung nanati kagulingong gym, no? Di na ko maglabad, aning ulo, aning pagpabook, labi na, dili na to control ang ilang schedules. Pero, it's not impossible. Pero, dili pa lang karon. But we will come to that point. But, this afternoon, alas 2 mga kaigsunan, we will start our basketball game. Kaya nagpanikad na yun atong mga men
atong mga boys, ganahan gyud budog basket. Okay, let's support it. So, ani panahon na mga girls, mga women, mga children, let's support them. Kaya lisod kayo mag-shot ba na walay nag-cheer ba? Asa na mo to akong mga omega, ka-alpha nga murag sakitan mo itong tuhod, kung nangitag omega, kay haplas mo itong usa kay alpha, nangina mo kalpine. Pagklaro mga igsoon, let's be united there. So, kuhan siya, kanang hiusa tangad to. Pero panumpa, inumdum sa itong panumpa, let's all do it for sportsmanship, not for competition yun. And then, after that would be the volleyball. So, mga girls na to, mag-volleyball ta. So, kanang panahon na atong i-devote diha ang duwa. Ikaw May 3 mga kaigsunan, magduwa na ta, blind food nga duwa, dito sa ubos of diri sa area. So, we're planning mga kaigsunan nga magduwa ta mga kaigsunan para ma-healthy ta, at the same time, ma-band together ta. But this afternoon, volleyball and basketball mga kaigsunan. So, and then, gamay na lang yun mga kaigsunan, I would just want to report nga atong gihatag para sa atong Jersey zone, it's really not just helping a brother or sister sa ilang business, as they also help us, but it's also helping the building project. I just want you to know that nga you are helping the building project when you patronize katong ato ang ipalit nga jersey. So, more or less na kaigsunan natay 2,000 plus nga mahog sa building funds, natay collectibles nga 1,000. So, mahog og 3,000 atong mahatag sa building funds. So, kisa may mahatag og 3,000 para sa building funds if wala siya ikapa sa Ginoo, di ba? So, kamo nga kanang wa mo nag-mind about it, nakatabang na diay mo. Munang I encourage you all, wear your jersey para daghan pang maganahan, then mo appeal na pud sila sunod nga mga katuigan sa ato mga sunod nga mga buhaton para sa pagpalambo yun sa ato ang building project zone. So you can give it to me or to any leaders katong mga napay mga balances. So with that, thank you so much. Pakpakan na to ang Diyos. I hope na wala ko nalintay zone. So today, supposedly last Sunday man ni siya na-decide or na-schedule nga mo preach, but out of mga supervening nga mga circumstances, wala to nahitabo, and I was able to preach. But today, he's here with my family, immediate family. So salamat sa Ginoo kay naamo karon makapaminaw mo sa mensahe. Hope and I pray nga kanang masud sa kasing-kasing o makinabuhi nato ang mensahe. Let's listen the word of God from the viewpoint of the senior citizen who have been a Christian for how many years? During sa time sa iyang pagabatanon, then sa time sa iyang adulthood, and at time nga nana siya sa stage sa senior citizen nga age, o di man mailhan kay bata pa man kayo og sinina. So importante lang igsoon nga he's here to preach the word of God. So let's welcome our speaker, our suking guest speaker today, Brother Elder Billy Azarcon. Amen. Hello. Okay, salamat. Ini mga tamaan na dani. Pero, ang inuuna may mga pamaagi yun. Watay gahom sa pagsupak. Na importante nga sa tanang aspito sa mga kinabuhi, magamit sa alang sa ikaimayaan. Ato ta mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo. Nagsige kong pasiklab sa inyong relo. Nindot magkayo mong relo. Sa mga kaigsunan, ato ta sa pulong sa Ginoo sa Exodus. Ano na ba igihan ay atong mga niaging mga higayon pero nausab mga ako ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. Gida ko aning Exodus Kapitulo 14. Kay mo ni akong napamalandungan nga mas makaimong ko nga mas nindot ang pulong sa Ginoo nga kasinatian ni Moses mga kaigsunan. Exodus Kapitulo 14 versikulo 13 hangtod sa 14. Duha ra ka verse ni mga kaigsunan pero mahisgutan jud nato ang tibuok chapter sa Exodus Kapitulo 14 mga kaigsunan. Sa dili pa ko mo ampo mga kaigsunan ako sa ning ato sa ning basahon
versikulo 13 nagaingon. Mingon si Moses sa katawhan, ayaw kamughadlok. Pabilin sa inyong nahutumungan ang hamutangan ug tan-awa ang buhaton sa Ginoo niining adlaw haron pagluwas kaninyo kanang mga Ehiptohanon dili na ninyo makita pag-usab. Paghilom lamang kamo kay ang Ginoo maoy makik-away alang kaninyo. Dios nga labing kapalan, salamat dining kabuntagon, duulan ka namo sa dakong pagtahod, dakong pag-ila kanimo nga ikaw ang among Dios. Dios ka ni Moses, Dios ka ni Abraham, ni Isaac, Lord. Salamat nga ikaw ang amo ang manlalaman. Salamat nga ikaw ang among nailhan nga Dios nga labing gamhanan. Mas labing gamhanan ka nga Dios kumpara sa nagalain-lain ng mong problema. Busa Ginoo ning kabuntagon, amo kining gihatag kining oras, Lord, alang sa among pagpamalandong na ang imong pulong, Lord, amo kining tuhuan, amo kining saligan, kini malaumon ang among kasing-kasing nga buhi ang among paglangon diha kanimo nining pulong, Lord, among pagatunan. Liya mo mga kasing-kasing una-una, Ginoo, na masintro lamang gayon diha lamang kanimo sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Ako ni siyang kitaytulan mga kaigsunan ang mensahe sa pagtuo. Ang mensahe sa pagsalig ngadto sa Dios. Kay mao musuguta sa dili mga kaigsunan, ang tao dili gyud makapahimuot sa Dios kung wala siya pagtuo nga adunay Dios. Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 6, walay makapahimuot sa Dios dili kita musalig sa Diyos nila ni Abraham, nila ni Moses, nila ni Isaac, ug sa uban pa nga mga hero sa pagtuo sa Hebrehanon kapitulo 11. Muna makikita na ito mga kaigsunan. Muna labi na sa kining kapanahunan karon nga makaingon ta nga grabe naman ni kalisod. Pero kung ilandi nimo sa nasinati nila ni Moses kining Exodus kapitulo 14, life and death na ning ilahang kahimtang. So kung kumparar nato ang atong kahimtang sa pagkaroon, layo pa kayo, pero usahay mo tiyabaw na nga pait naman kayo ang kahimtang nato, krisis naman yung kayo, grabe naman yung lisura mga kaigsunan. Mga kaigsunan, kining bersikulo nga sa 13 hangtod sa 14, murag dili ta makahimo og diretso kaning bersikulo ha tungod kay ato sang masugdan ang pag-imbestigar, ang pagsusi sa kinsa maning mga author nga atong matanaw sa Exodus kapitulo 14 nga naa si Moses. Si Moses nga alagan si Ginoo, nga gipili si Ginoo mga kaigsunan. Direkta siya nga dunay communication sa buhi nga Dios. Grabe ang ilang pagkasuod mga kaigsunan. Una, ang Dios dunay direkta nga instruction kang Moses para sa mga tao, para sa mga katauhan, sa mga Israelita, mga pinili nga mga katauhan. Sama po nato nga mga pinili si Ginoo. Kay Deutera man gyud ang pinili si Ginoo. Deutera gyud ang mi-response pa Ginoo. Ang tanang tao gitawag si Ginoo pero Deutera gyud ang misanong makaisunod. Ug salamat ining kabutag nga naata ini mga pinili sa katauhan sa kanansuhan. Mga kaigsunan, mao ni ang instruction sa Ginoo ngadto ni Moses nga kinahanglan magkampo kamo daplit sa dagat duol sa Baal Sipon. Mao ni ang instruction nga makita nato. Mao ni nga atog yung ibutang sa atong mga pangunahuna mga kaigsunan. Kining Dios ni Moses umahimo maupod ni ang atong Dios mga kaigsunan. Mauni ang atong saligan nga matuman ang iyang mga gipangsulti mga kaigsoon ngadto kang Moses ug maupod ni ang kinahanglan ato pod ning saligan. Kadiha kining tuhuan nato, kaning pagtuo nato nga kaning Dios nato makahimo ni siya
sa iyahang pagabuhaton o kanang iyahang gisulti sa liga nato nga iyahang puntong tumanon. Mao ni ang makita nato nga ang padayon sa instruction si Ginoo. Versikulo 4 na siya, pagahion ko ang kasing-kasing sa hari. Pag-abot sa versikulo 8, maingon po siya nga, gipagahi sa Ginoo ang kasing-kasing sa hari. So, makaingon ta mga kaigsunan nga, kung imong mapicture ang versikulo 11 hangtod sa 12, nga ikaw nagkuyog-kuyog sa alagad si Ginoo, dunay pagpagulbul, dunay pagreklamo. Tanawa gud mga kaigsunan sa versikulo 11. Niingon ang mga tao, ang mga sakop ni Moses. Niingon sila kang Moses, wala na ba'y kalubngan kanamo dito sa Ehipto nga gidala mo man kami dinhi sa dapit nga awaaw haron lamang mamatay? Tanawag unsay among gidangatan tungod sa imong pagdala kanamo gawas sa Ehipto? Dili ba nagpasidaan man kami kanimo sa wala pa kita manglakaw nga mahitabo gayud kini? Giingnan kanamo pasag di lamang kami nga magpaulipon sa mga Ehiptohanon, maayo pa nga magpabilin kami sa ulipon kaysa mamatay dinhi. So, reklamo ang mga katauhan ni Moses, mga kaigsunan. Nagpagulbul, gibasol nila si Moses. Kaya ang ilang kahimtang, moto akong ingon, kinabuhi o kamatayo na itong ilahang dulngan. Kaya nga naman, giingnan na sila ni sa Ginoo, si Moses, giingnan si Moses nga, papadayunan na sila at yun daplin sa dagat at yun dapita sa kining versikulo 1 nga nagsaysay nga adto mo dito magkampo. Ya karon kay pagtan-aw nila unsaon naman imo, unsaon na nila pag labang ani, unsaon na pag iskapo nga natultula naman sila sa ilang mga kaaway itong mga Ehiptohanon kay gigukod man sila. Subuti pasabot nagkurdo na sila. Wala na sila ikiyasan. So ang ilahang imong tan-awon sa versikulo 10 na hitabo nga medyo naanay siya kahadlok. Nahadlok na sila kaning higayon na patay na kita ani kay wa na kitay kadaganan usaon pagdaga na tong dagat na. Di ta kalabang ani so mahitabo kinabuhi patay na kita ani wa na tay mahimo. Mao nang nagbagulbul sila Moses nganong gidtaman minimo diri man na may kalubngan dito sa Ehipto nga nindot magali tong bahala maulipon mi dito sa Ehipto, basta lang nga mabuhi, may nang gitaman mi diri. Pero mga kaigsunan, si Moses, aning higayon na mga kaigsunan, nakahibaw na siya dahan sa mahitabo. Kaya ang Diyos nga gikasulti ni Moses, dili matungan ang gahom sa Ginoo. Nakahibaw na siya unsay mahitabo. Pero, kaya unsa may katuyuan sa Ginoo mga kaigsunan nga gitugot na to. Ang katuyuan sa Ginoo mga kaigsunan aron mapasindunggan ang Dios sa iyang kadaugan. So dunay purpose ang Ginoo. Nganong gitugot to siya? Kaya sa Ginoo, kanang inyong hunahuna, makaingon mo nahadlok mo na ay nindot nga katuyuan ang Ginoo sa ilahang senaryo nga makaingon patay na tanay pero na adi ay katuyuan ang Ginoo. Patayo na. Ang katuyuan nga mahimaya ang Ginoo. Kay tungod kay ngano man na may pagkabato o kasing-kasing ang mga katauhan si Ginoo Israelita. Bato o kasing-kasing. Tuo sila sa Dios pero ang ilahang mahurag knowledge na ba? Ang kahibaw sila nga adunay Dios pero wa sila kahibaw nga aduna di pamaagi ang Ginoo nga kana bitaw dili nimo gawa sa imong kaisipan nga dunay himuon ang Dios taliwag ani anak. Managusto ang Ginoo nga musalig mo na ako, tuhoy ko ninyo, Diyos ako. Maunay ayang nambiruan ka katuyuan, mapasidunggan ang Diyos mga kaigsunan sa ikadaugan. Kaduha mao nga mapasidunggan ang makapasino mo ang mga kasundaluhan nga mga Israelita nga kining ang katawhan sa ang mga Israelita mahimong makapasidungog gadto gyud sa Dios. Bitaw ka ng Roma 8:28.
all things work together for good. Sa tinud-anay lang mga kaigsunan, dugay kay ko nakasabutan ng verse. Dugay kay ko. Kaya nga naman, ang atong sa akong pang-isip ko nga, magutay mga analysis kung nato, doon nagutay pag-study, pero usahay makapamutan na, Lord, nga nung inana man ang dagan sa kinabuhi. Pero, munang naingon ko mga kaigsunan, doon na ba yung gisiran sa akong kinabuhi. Karon pa ko makakita mo kanang kumplito ba nga nakasabot ko aning all things work together for good. Himo na sa Ginoo for good. Mo na ang makaingon ta mga kaigsunan sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Moingon ko kung dugay na ka nangalagad sa Ginoo, ikaduha sensitibo ka sa imong pagpangalagad sa Ginoo. Kaning Dios ka imong gisimba, sensitibo lang ka mga kaigsunan, makaingon jud ka maudi ni sa purpose sa Ginoo. Nganong gitugot man to? No day for good para nimo. Una mga kaigsunan, sa atong pagpangalaga dinani sa kinabuhi nga nasinati sa mga Israelita mga kaigsunan, haron mapasidunggan gyud ang Dios. Og sila mismo makaingon nga tinuoday ang Ginoo ni Moses. Una sa atong pagpangalagad mga kaigsunan, atong mapaladman ang atong pagsalig sa Ginoo. Ang atong pagtuo sa Ginoo murag usahay kanaw galing Mateo 6:33 umuna makayo na siya ng bersikulo, pero halos ang mga tao sila mga Kristohanon gibali na ningon ang Ginoo, unaha ang Ginoo, giuna man ang iyaha, so gibali mo na usahay kinahanglan nga ang Kristohanon kinahanglan nakapokus sa pagsalig, sa pagtuo diha sa Dios nga imong gisimba nga kanang imong hunahuna doon na pa'y buhaton ang Ginoo. So mao na siya mga kaigsunan. Mao na nga sa ato ang pagtanaw bitaw nga sa mga alagad si Ginoo. Kay usahay makadaghan na mo kumo makadungog sa mga Kristohanon nga usay magreklamo kabahin sa mga pamaagi sa alagad si Ginoo. Atong basahon sa Hebreohanon 13 bersikulo 17 mga kaigsunan. Grabe ang ilahan. Doon na sila'y gitawag o kanang tulubagon. Naa sila'y bersikulo Hebreohanon 13 bersikulo 17. Tahura ang inyong mga pangulo. Tumana ang ilang mga subo. Kini sila walay pahulay sa pag-atiman sa inyong mangkalag. Kay maghatag man sila gusay sa ilang pag-alagad sa Dios. Malipay sila sa pagtuman sa ilang bulhaton, kung tahuro ninyo sila. Apan kung dili, masubo sila sa pag-alagad kaninyo o kana dili makatabang kaninyo. So mga kaigsunan, nag-isulti niya na mga una sa atong pagpangalagad si Ginoo, say maampingon ta kanunay nga usahay dunay mga butang nga mga controversial mga issue, gagmay ra kaayo nga mga butang, mangluod na dayon dili na musimba tungod kay sigurad mangud maunay na iso mga kaigsunan maampingon na ta kanunay kay ni sila dako kay ni sila tulubagon sa Ginoo kung muhimo sila glakang asupak sa instruction sa Ginoo, instruction sa Dios, mga tubang nana sila gitawag ko kining tulubagon sa ilahang pag-alagad. Doon na sila pakighusay sa pag-alagad sa Ginoo mga kaigsunan. Muna pag-abot sa bersikulo 13 hangtod sa 14 mga kaigsunan, ang katawhan sa Ginoo ginitawag og mandatory instruction ngadto ni Moses ngadto sa iyang katawhan. Ang Dios ug ngadto ni Moses ngadto sa iyang katawhan kinahanglan ninyo siya ayaw kamo kadlok pabiling sa inyong nahitamongan nahimutangan ug tan-awa ang kaluwasan nga buhaton sa Ginoo ning adlaw aron pagluwas kaninyo kanang mga Ehiptohanon dili na makita ninyo, paghilom lamang kamo kay ang Ginoo mao'y makig-away alang kaninyo. So mao na siya lig-on nga kanang puwersa nga
gihatag ni Moses ngadto sa mga nareklamador nga mga katauhan niya. Itong mga nanagbagulbol niya. Ngano idam meeting mo diri? Paghilom ka mo. Paghilom ka mo. Mo to iyang gingon. Ayaw mo kahadlok. Mga kaigsunan, ang mensahe ni ini mao nga. Ayaw kahadlok na ang Dios. Ayaw ka panik sa bisan unsa nga sitwasyon, bisag murag wala na ipaglawom. Na ang Dios mo pamatuod gayon sa iyang gahom. So na ang Dios. Ayaw ka panik, makasugat ta og kaning mga gitawag ko kanang bukat na kay mo bukatan na ni problema ko eh. Bulingi ta sawa sa tuo sa likod pura magwa na ko'y paglaom ni ining akong kinabuhi. Puro magkaito nga na puro hopeless na. So mga kaisunan, hinumdumi na ang Diyos mo pamatuod gayon sa iyang gahom. Tanawa ko ang versikulo 29 mga kaisunan. Unsa may nahitabo sa mga katauhan ni Moses? Versikulo 29. Unsa may apan ang mga Israelita miagi sa mamalang yuta taliwala sa dagat ug isig kakilid nila nahimong daw duha ka paril sa tubig. So mo buhat na si Ginoo makaisunan. Imbes tubig nga ngwan niya ni kalitra og kapikas na ana ang tubig. Ya, maayo na sila pag-agi. Mo basahon sa ibabaw nga mga verse, maayo na sila paglabak. Gipika sa Ginoo na ana ang tubig, puro nagbaril ang tubig. Yung kisa may makahimo ana mga kaigsunan. Ang Ginoo nagpakita siya siyang gahom mga kaigsunan. O na makita na to ang ang Diyos gamhanan. Muni ang ipamatuod nato sa ato ang pamalandong sa Ginoo nga doon ako'y Diyos nga gamhanan nga labaw sa akong pag-isip nga biyan mga kaisunan na ang Diyos nga muhimo niya na mga pagbilin ta sa pagsalig sa Ginoo nga atong pagtuo diha sa Dios. Ako ning punan og bersikulo mga kaisunan sa kaning gihimok sa buhat sa Dios. Exodo Isaiah kapitulo 41. Isaiah 41 bersikulo 10 ningon siya, ayaw kahadlok kay mag-uban ako kanimo. Ayaw kabalaka kay ako mao ang imong Dios. Ligunon o tabangan ko ikaw, panilipdan o luwason. So makaingon og ikaw anak kasi Ginoo, ayaw kadlok. Murag usay makaingon ko murag wala na paglaom ni kong kinabuhi, murag hopeless magkaayo ni siya. Pero mga kaisunan ang promise ng Dios, i-claim nga Lord, naaka nga Dios, kaya nimo ni siya hatagan og sulban ni ako ang mga giatubang nga mga trahedya na ayaw kadlok kay mag-uban ako kanimo na ang Dios nga uban nato. Importante lang nga mahimo ko sa ligo lang ta kanunay puto ko gisisitibo lang ta sa buhat sa Ginoo ba. Ayaw kadlok, ayaw kapani kung moabot man ugaling ang mga sitwasyon mga kaigsunon sa ato ang kinabuhi niya na sama sa kinabuhi pud sa mga katawhan ni Moses nga nasugatan. Ang Dios dako kumpara sa atong mga problema. Dako kayo ang Dios. Dako ang Dios kumpara gamay ra kay atong mga problema. Na kinahanglan lang ta og pagsalig. So ang pag-alagad nga gikinahanglan sensitibo ta kanunay niya. Masaligon ta sa kanila. Ikaduha nga mensahe nato matan-aw makaisuran niya. Salig sa kaluwasan sa Ginoo. Nawa ang gihimo sa Dios ngadto sa katawhan ni Moses. Sa bersikulo 30 makaisunan sa Exodus yaton. Ni atong adlaw giluwas sa Ginoo ang katawhan sa Israel ug nakita sa mga Israelita ang mga patayng lawas sa mga Ehiptohanon nga nagbuy-od ug sa baybayon. Nakita nila ang talagsaong gahom nga gigamit sa Ginoo batok sa mga Ehiptohanon. Busa nga handlok sila sa Ginoo. Misalig sila sa Ginoo o sa ihang sulugon na si Moses. So diha makita nato ang gahom sa Ginoo mga kaigsunan nga napamatud-an nila ba nga grabe ang gihimo sa Ginoo, tinuod gid ay ang gihimo sa Ginoo, gamahanan sa Ginoo. Katong giingon ni Moses nga kining mga Ehiptohanon dili na ninyo sila makita niya. Kining bersikulo 30 makita hangtod 31 napamatud-an nila
nga banlas gyud ay wa gyud ay nahabilin mga kaigsunan ug diha ang resulta mga kaigsunan misalig sila sa Ginoo. So mo dito na mga kaigsunan mga misalig na sila sa Ginoo ug sa iyang sulugoon nga si Moses po naapil po siya na misalig sa Ginoo nga grabe gyud ang Ginoo mga kaigsunan. Una na pamatud-an sa atong mga panghitabo po sa atong matagtag-tagsa nato ka kinabuhin mga kaigsunan. Mo na ato hinumduman kanunay ang pagsalig saligi ang Ginoo kanang Dios kay imong gisaligan nila ni Moses saligi na pamalandungi kanunay ang iyang pagabuhaton. Dili ikaw ang mag-ayo sa tanan. Ang Dios mao'y muhatag og sulbad sa problema nga dili nato makaya. Dios mo'y muhimo anak. Pruiba ni anak mao to sa bersikulo 19. Bersikulo ni ang 19 hangtod sa 20 unsay gisulti mga kaigsunan. Busa ang anghel sa Dios nag-una sa kasunduluhan sa Israel mibalhin sa likod og ang panganod nga daw haligi mibalhin usab ngadto sa luyo nila. 20 nagpahimutang kini tunga-tunga sa kasunduluhan sa mga Ehiptoano ug sa mga Israelita busa didto ang panganod ug ang kangitngit milabay ang kagabihion o ang kasuguluhan sa Israel o sa Ehipto wala magkaduol sa tibuok niini. So buti pa sa mga kaigsunan adunay nag-ali imbes nga kanang magkita unta niya karon kay doon na may nag-ali wa sila magkakita. So gipangitaan o pamaagi mga kaigsunan. Ilahos nato sa 25 doon ay gibuhat ang Ginoo mga kaigsunan. Gipagahi niya ang pagtuyok sa mga ligid sa mga karwahe busa naglisod sila pagpadagan ug niingon ang mga Ehiptohanon musibong kita kay ang Ginoo dapig kanila ug nakig-away kanato. So ang mga Ehiptohanon aning mga higayunan nakapatikod na sila nga ang ilang mga gisakyan ngano miungot man ning ligid aning gandi. Di na ni katuyok ang ligid. Niya, gusto sila nga mo withdraw mo balik. Wa naman, sirado na. Buhat to sa Ginoo mga kaigsunan. Dili mo nang akong dili na to matukad ang pamaagi sa Ginoo. Grabe. Muna na ang mga Ehiptohano na ning higayon na mga kaigsunan nakapamatuod na sila nga kaning mga Israelita gipaboran gina sa Ginoo, gilabanan gina sila sa Ginoo. Sumao na siya mga kaigsunan sa ilang pagpamalandong nga gibuha ang pabor sa Ginoo na kanila. Unsay nahitabo banlas sila tanan na tabunan na sila ditikop masa nagtikyop na ang tubig wala na sila mahin. Mao tong nabasa nato ganyan sa bersikulo 30. Mao na makita nato nga ang Dios mo'y gihimo mo'y nihatag og sulbad sa mga katalagman ug ang Ginoo mo'y nihimo pagluwas nila. Makita nato mga kaigsunan nga ang gahom sa Dios nagpamatuod nila. Ano usahay sa atong pamilya kay ngunta nga naman tayo mga sa atong problema pero at least ang Dios mohimo ni anak ay mo malampuson atong kaugalingon makaingon po tanga nagmalampuson ako atong iglesia kay isgutan ninyo doon ay mga plano inana so at least buhatan lang tungod sa atong paghigugma sa Ginoo atong buhata ang murag kana kung ulagi nga kung ang Ginoo may unang nahigugma na to kita response lang ta sa paghigugma sa Ginoo buhata ang imong paghigugma sa Ginoo alang sa iyang kayamayan wala ay laing pandihan kundi nung dumi nga ang kusog atong gininhawa ang Ginoo may tagiya buhata ang para sa kahimayaan sa Ginoo iya ang dugo ang Ginoo ang makig-away alang kaninyo di ba ningon ang Ginoo ganyan sa bersikulo 14 ang Ginoo ang makig-away alang kaninyo dili kinahanglan ikaw ang makigbisog sa atong problema dili kinahanglan
ang pinaka-importante mao ang pagsalig sa Dios. Luhod ampo sa Ginoo. Kay mao sa katong ingon nga pwede man nga ang imong isip mag-study kag maayo anak usay maayo gyud. Usahay mo adto na lang gali sa laing tao, dangop, musumbong usay sulbad ani. Mga kaigsunan, kung mudangop ang galing, dili man na siya sa iyo. Pero ang punto diha, unaha ang Ginoo. Unaha ang Ginoo nga. Ug mahimo basa ka sa pulong sa Ginoo para ang balang espiritu muhatag nato kaalam ba kay ang Dios karon nagpanglihok pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Ang ikatulong persona, mao ni siya iyang buhat nga tagaan kaalam tudluan taniya unsay maayong buhaton sa tanan natong mga panghitabo sa atong kinabuhi. Luhod ampo ta. Palitan example, kining sa bahin sa kaaway, lawas ni Kristo, kining Roma Kapitulo 12, versikulo 19. Lawas man ni Kristo gi-emphasize na lain taguluhaton. Pero pag abot dito, muna ito, Roma Kapitulo 12, ang context diha, ang katawhan si Ginoo nga, doon na application nga, mga tao ni sila nga gipangluwas sa Ginoo. Unya, sa dihang gipangluwas, doon na application. Rawa ko ng versikulo 19, ningon siya nga, ako'y manimalos, ako'y mubayad. So, buti pa sabot, dag-a ang dautan, pinangagi sa maayo. Bahala na Ginoo. Ang mao to nga ang buhaton lagi mga kasunan, ang pinakakon mo pagsalig sa Dios, saligi ang Ginoo. Kay siya mo himo sa dili nimo makaya. Usahay gamay ra magugay yung mga diferensya. Mo react dayon. Murag kanang sensitive kaayo sa kwan. Anong mga gagmay lagi? Ihatag sa Ginoo. Saligi ang Ginoo mga kaisunan kay naa siya. Pag-abot sa kahimtang po sa di man gud nakalikayan nato. Ari ta sa problema sa pinansyal. Tanawa gud ng Hebrehanong 13 bersikulo 5. Unsay gisulti ana? Hebrehanon 13 bersikulo 5. Unsa may iyang gisulti? Ayaw higugmaa ang salapi. Kinahanglan makuntinto kamo sa unsay anaa kaninyo kay nag-ingon ang Dios. Dili ko gayon kamo biyaan o talikdan. See? Ang punto diha napita mao nga naatay responsibility. Sa ano pagmanis? Ang word na kinahanglan na mo'y pagkakontinto. Kinahanglan mo itong mong gingon, natay responsibility nga atong himuon. Na ang Ginoo, na ang Dios. Unsa may pasalig sa Ginoo, ningon ang Dios. Dili ko gayon kamubihaan o talikdan. Ang Dios may nagsulti niya na. So, buti pasabot mga kaisunan. Dihan napita sa mga struggle sa akong kinabuhi nga, naghisgota nga, paghilom lamang o paabuta o maghilom lang kamo. So ako ang Ginoo may makikaaway. So alam kaninyo. So ang Ginoo naamo ay mo pero mao lagi diha napita kinahanglan do na pud tay responsibility atong bantayan nga kanang word nga gugma sa salapi. Ngay kaduha kanang pagkakontinto. So, kinahanglan mo na ang responsibility nato din napita. Kristohanon ka, kinahanglan kamauta mo manage din napita. Kay naa ang Ginoo ipasalig nato. Dili ta niya biyaan, dili ta niya talikdan. So, mo na siya kinahanglan. Ang sunod nga atong makuha nga mensahe mga kaigsunan nga ang pag-ingon nga paghilom o pagpaabot. Maghilom lang kamo. Dili pasabot. Mo na ingon na paghilom o pagpaabot, maghilom lamang kamo, dili buti pasabot mga kaison, dili pasabot nga wala tay buhaton. Kay giingnan man sa Ginoo ni Moses ang katawhan nga paghilom lang mo o pagpaabot
Dili puti pasabot nga Kristohanon ka nga mura ka kanang naghuwat lang po ka kanus ang mahagbong ang hinog na kaing bayabas. Kanus ang mahagbong ni bayabas, ang hinog na magayo. Sige lang po ka kanang-hangad kanus ang mahagbong ni bayabas. So kinahanglan dili buti pasabot niya na makaigsunan. Kinahanglan mo to kung ingon na po tay responsibility. Atong kaalam gamiton po nato nga kaantag kaalam si Ginoo. Atong basahon sa Pilipos kapitulo 4 versikulo 5, di ba niingon siya diha nga ipakita sa buhat. Naay giingon diri nga ipakita sa buhat ang inyohang nadungog. Pilipos 4 versikulo 9, ipakita sa buhat ang inyohang nakatunan, nadawat, nadungog o nakita diri kanako. O ang Dios nga naghatag kanato kalinaw mag-uban kaninyo. So buti pasabot ka mong gingon na unsay ato ang nakita, unsay atong nadungog, nadawat, gikan ni Apostol Pablo. Kay si Pablo may nagsuwat ni ining Pilipos. Dili pasabot nga wala na putay buhaton. Buti pasabot ipakita. Unsay imuhang nakatunan bahin sa pulong sa Ginoo buhata. Ipakita. So, diha mga kaigsunan, ang labing importante mo nga basa sa pulong sa Ginoo, pinakanindot ra gyud basa sa pulong sa Ginoo. Kani kung pulong sa Ginoo, mao mo gyud siya makigsulti nato. Mao ni maghatag nato og kanang kasayuran bahin sa ipabuhat sa Ginoo nato. Dan unta sa pulong sa Ginoo nga dili na bitaw gitagaan og mensahe ani mo niya buhaton. Inana imibitit nato ang pulong sa Ginoo para nga dili ta mahimong medyo mapanik na ta ang mga desisyon mo magdali-dali na lang jud. Kinahanglan mauni magdali-dali dayon ba? Ang ato mo dili na inana mga kaigsunan kay dunay mga sitwasyon nga sa dihang magdali-dali ta makaingon ta nga labi ta kabantay mga anak wanto mo sa mga grand mall nga kayo na magpalit yung nindog nga kasunis karon pagtanaw nimo suod ka dito nya kay naa kay daghang kwarta ibot na po dayo bayad karon kay pagsunod nimo palit nga may parato ni ay mas minus dito. Nya parehas na sila o brand, parehas na sila. Mas barato di ito. So, inana bitaw nga makaingotan ayaw pagdali-dali. Mao na ang mga punto ni nakita nga. Kung desisyon dali ka, ayaw sa. Murag na sa kas Ginoo mga Lord. Sakto na ba niya akong desisyon? Nindot na ba ni Ginoo? Hakom na ba ni? So mao na ang Ginoo. Kay para tagaan tag giyas Ginoo ba nga. Vibes ka na. Sure ball na siya. Secure na ka na. Indot. Barato mo na ito. Yung pati mamahala sa mga napalit. So, inana ito. So, muna ang punto mga kaisunan nga, kinahanglan nga, dili ta, ningon sa Ginoo nga, ayaw kadlok, salig sa Ginoo. Pagulat sa buhaton sa Dios mga kaisunan. So, diha ang punto nga, gihatag sa Ginoo, ngadto kang Moses nga ipaabot niya nga mauni ang buhat niya. Pasalig sa Ginoo. Ayaw pagdali-dali. Kanahin lang pag matibod-anon lamang diha. Anak ka nato po nga nagpangalagad si Ginoo diha. Kung ang imo ang pagtuo atong pariyasa liso sa mustasa nga makapabalhin pag ingon sa Mateo, mahimo patas nahanglan ang ato ang pagpangalagad si Ginoo medyo murag open ba nga Lord karena bitaw, I surrender all. All. I surrender all. Surrender sa Ginoo ay mong kinabuhi. Nagtuo ko nga, ipahiluna ka sa Ginoo. Makaingon ka, Lord, salamat. Tinuod di malampuson mga kaison. Amahan nga balaan, salamat Lord sa imong mga pulong ang ihatag nimo kanamo. Amo kang gipasalamatan sa imong pagka matinud-anon, ang pagkalabing gamhanan nimo nga Dios. Mutuman ka sa imong asaan. Dili ka mo pakyas ka na mo. Salamat na ikaw
nagpadayon ang imong pagatiman kanang panalangin Ginoo kining katawhan nga dinhi sa kanansuhan Lord ug sa uban dapit Ginoo nga imong mga pinili hatagi sila Ginoo nga kasing-kasing kanunay nga malahutayon mahigugmaon o mo lahutay diha sa pagpangandoy kanunay diha sa pagkamaayo nimo nga Dios. Amo kining gipasalamatan isalig diha lamang sa pangalan sa Ama ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay. Itong pagpakan ang Ginoo. Praise the Lord. Amen. So, the Bible is so clear mga kaigsunan. I hope that settled our mind nga mingon the story kadugay naman na kadunggan namo ng story that God parted the Red Sea. Di ba? God parted the Red Sea. To prepare ourselves and our hearts, do you know the story is not just a story. It is not just a story about God is parting the Red Sea. But do you know, it has a meaning. A meaning nga na mga kaigsunan that cornered na ta, stalemate. Ang atong kaway, gamhanan kayo, ang yawa, stalemate ta. We cannot save ourselves. We are hell-bound sinners. And the only way maluwas ta is somebody who's powerful than Egyptians will give us way out. Moto ni tabo mga kaigsunan, God provided the way out. Then the Israelites were saved because God parted the Red Sea. Do you know that is the picture of the gospel of Jesus Christ? We are stalemate. Ang yawa, gamhanan, ang yawa, powerful, wala tayo mahimo just to be hell-bound. And so what Jesus did, the Lord fought for us. Ingon din the Lord showed the way. The Lord gave us the way. And Jesus paid the price. Jesus parted the sea. If you just read the Bible on, when Jesus died in the cross, when He said, Father, receive my spirit, usay na itabo, there was an earthquake. Nilinog igsoon. Diba? Paglinog ka na, what happened was that the great curtain that separates the most holy place and the place wherein makasuod ang pare o ang mga tao, curtain has been broken. That curtain nga mas baga pa sa halublak igsoon has been broken. Subot pasabot, kung sa Old Testament gitunga sa Ginoo, gipikas sa Ginoo ang dagat para maluwas ang mga Israelita, sa New Testament, gipikas sa Ginoo ang kortina nga nag-uwang sa Dios nga balaan o sa mga tao nga mga kasala. It is because of the power of the Lord Jesus Christ. That's why when you read the scriptures, you just don't read the characters. You just don't read the plot. You just don't read about the story. You read the Lord Jesus and the gospel in the story. And you will see, praise be to the Father, the prototype of salvation is in the Old Testament. Pero ningon ko ninyo mga kaigsunan, kining ato ang gituhuan, Old Testament is just the shadow of the New Testament. And the great message nga atong nadungog, the parting of the Red Sea, was really about the parting of the great curtain that revealed the access. When kitang makristohanon, we can pray to the Father in the name of the Son through the Holy Spirit. We can go directly because God has broken that curtain. Wala na'y ulang igsoon because Jesus is our mediator. So with that igsoon, that message nga atong nadungog, let's apply that in our salvation. Lord, thank you. Let's all rise. Say, thank you, Father, that you saved me. Thank you, Father, you got that curtain nga nagulang diri kanako nimo, that I can access you in the blood of Jesus, that I can call you Abba Father, that I can cry upon you, that I can talk to you, I can express my discouragement, I can express my emotions, I can express my joy,
Thank you, Father, that because of that, I have now the opportunity to cultivate my relationship with you. Thank God on that opportunity because not everybody has that relationship with God. Has that dinitanan ka na ay relasyon niya sa Diyos. And all the problems financial, all the problems physical, all the problems sa ato ang mga emotional, all those stuff are just minor things before the Lord. Brothers and sisters, kining ato ang mga problema, they are just minors before the Lord. What is major is that we have relationship with God. God parted the sea. We can now walk and free and safe in the mighty name of Jesus. That is the greatest victory, the greatest miracle that we receive in this life. The salvation that we receive. Yes, Father. That's why, declare the song, my son. Declare the song. God created us and He made us victorious because He is miraculous. Yes, Jesus. Hallelujah. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you deserve. Hallelujah. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, Jesus. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Jesus. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Yes, Jesus. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, yes, Jesus. There is no one else like you, hallelujah. There is no one else like you, yes, Jesus, Lord. There is no one else like you, God. Imo lamang ang himaya, O God, kung wala'y makailog ninyo, O God. Yes, Jesus, you deserve the highest praise, O God. You deserve the glory, O God. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Parehong manipod na iso. Amen. Praise the Lord. May we be seated in the love of God. Before anything else, I would take this an opportunity to recognize and acknowledge our graduates. Your pastor is an educator, and I would be very happy
if I see members, brothers and sisters blessed in the achievements sa ilang kinabuhi. It is our joy, mga maestro-maestra nga amo ang mga tao nga nasod sa mga kasing-kasing nahimong nilambok sa ilang kinabuhi. So, we have here some mga achievers and graduates. I will ask them to please do come here. And let's pray for them and let's congratulate them. We may not give them mga monetary or any significant nga mga monies. Sound check. Sound check. We may not be giving significant money sa ilaha or anything, mga material things. But the most important thing is our joy sa ilang nadawan. Our prayers and our congratulations. So, can we ask them to show them? Wala ko kasago sa ilang mga pangalan. The scripture says, God is the source of wisdom. And we cannot say nga, I have achieved these things because apart and devoid of God. Dita kayo na. It's because of God, that's why they came that far. So, di mo show, bro. Sayang niya ato mga picture na ipanghatag sa ato mga teachers. Okay, so I will be congratulating brothers and sisters. Let it be known that God has been so good to the life of Andrew Kicho who graduated kinder. Mapaka na to siya. Praise God. Ali, Dilong, we will pray for you. The next graduation, you will be achieving more pag yun. Next, we are going... background, bro. Praise God. Ali, Dong, Andrew, we will pray for you because you graduated in kinder and may God bless you more. Okay? Okay? You stay there, Dong. Okay. And then next is we are also happy God is faithful to the life of Shalom, peace. So paka na to who graduated kinder as well. So mga mga future members, leaders, elders, deacons sa atong simbahan in their generation. We do not know, some of them will become pastors to replace me, di ba? Next would be Yuri Casquejo who graduated also kinder. Wala, dire? Absent? Okay, sige lang. Importante nga. Thank you, bro. Next is, we have Sister Blessy. Okay, Blessy. Riel F. Larubes who also graduated kinder. So, may ubay din silang mga kabatchmate, no? Praise the Lord, mga next generation yung mga youth. Next, we have Natalie Claire Caldosa who graduated elementary. Now, she's turning to grade 7, di ba? Praise God. Congratulations. Next, we have Lister Rivian Calcuntin, senior high school who graduated Humanities and Social Sciences. We are so happy, bro, that you graduated from that. It's our prayer nga maabot ka sa degree nga imong ipangandoy sa kinabuhi. God will be providing all your needs, opportunities in Christ Jesus. Next, we have Nabadre si Edsel Caballero, graduated senior high school TVL track. Can we ask him to come? Nadin okay, so if na siya sa gawas, let him come. We will pray for him that God will bless him. Okay. And then we have here Brother Chemuel B. Saraun. Sarukam. Sorry, sa'yo pang kumasa. Praise the Lord. Alidong, taas kay ka. Praise God. God will bless you more sa imuhang college life. God will direct you, provide you, tanan yung itinhanglan. And we have here sa ladder na senior high school graduate. God is faithful to the life of Ken Kanke, graduated kay senior high school, accountancy, business and management, ABM. Diba? Ito na mga future businessman, future policeman, government officials, or employees. Ini kay paglakas pero pagdawang pa. Praise the Lord. And then, pwede mo, gamay din natin, kinapay dahan. And then we have Sister Jubilate F. Larubes, Senior High School, also Humanities and Social Sciences, ang atong worship leader today. So congratulations, sis. It's our prayer that next graduation will be college diploma, college degree. It's our prayer that you will become teacher someday with us in the Department of Education. Okay.
And ako'y principal ninyo. Basta no? Okay, ready mo pass check. Basta simba lang. Joke, right? The last but not the least, but is not here now. So, si Kyle Kanke, graduated college, Bachelor of Science in Industrial Engineering. Napaka na to sila. Praise God, i-graduate na din sila. And, so, ibaw ba mo makaigsunan ang kadaugan sa mga anak, garbo na sa mga ginikanan. Kaya ano man, wala man niya gihimo ninyong, ang mga anak, wala ninyong gihimo nga investment plan, pero inyong gibuhat ang inyong responsibility, haron dili mo manubag sa Ginoo, nga wala ninyong suportae inyong mga anak, kamo ba'y nangayong anak. So, kini sila nahimong successful, na ako lang tambag ninyo mga dudong, mga inday, brother and sister, once maabot na mo sa inyong pangandoy, ma-degree holder na mo, ma-professional na mo, makapasar, ma-license na mo, whatsoever, dako na inyong negosyo, always put your feet on the ground, always believe that God's grace sustained you, and always be true to brothers and sisters. Ayaw kalimti ang Ginoo, labaw na inyong mga ginikanan, nga nagtabang kaninyo, pamilya, iglesia, labaw na ginaka ang Ginoo mismo nga naghatag ninyo anak. And you say, all the glory and honor belongs to God. Di ko ganahan makadungog nga nagsiging nag-ampo nga mo ma-successful, makapasar, makatrabaho, pagkahumana, wala may hinumdom sa simbahan o sa Ginoo, wala may hinumdom sa ato ang pamilya, sa mga ginikanan. Diyan dapita, dili na nasakto nga puntahan. But our prayer is, you will become a faithful Christian in the degree program, in the degree or life nga naa mo. Kini mga bata, it's our prayer na they will also acquire wisdom from the Lord. So mga igsoon, akong ungiyon ang tanan nga mamarong kita, atong i-extend ang atong kamot sa ilaha and we will pray for them. I may not mention everyone name, pero siguro masago, kita naman na ako. Si Shalom, no? Wala akong problema, way panganintag kita. Let's pray for them. Lord, I pray in the mighty name of Jesus, kauban sa mga kaigsunan, ni Shalom, Ginoo, ni Andrew, Ginoo, ni Blessing, Ginoo, ni Claire, Ginoo, ni Lester, O God, ni Chipman, Lord, ni Ken, Ginoo, bisan mo na sa Jubilin, Ginoo, ni Kyle, Ginoo, sa mga wala din ni Ginoo, but they have graduated, they have achieved in their lives, O God. Through our prayers, Ginoo, padayon nimo silang tipigan o tabangan, Ginoo, sa ngalan na Ginoong Jesus. It's our prayer, Lord Jesus, nga mukapot sila sa mga achievements sa kalibutan, pero dili sila mahimong kalibutanon. Mahimo silang makakuha og mga degree, makakuha og mga programs sa kinabuhi, apan mahimo gyapon silang Kristohanon sa asa-asa nimo silang himutang. And may mahimo gyapon sila nga humble, and they will not forget you, and they will not forget their parents, their families, and also, Lord God, the church, O God, who prayed and labored for them, O God. May you bless them beyond measure sa ilang panglawas, Ginoo, sa kaalam mo kahibalo, Ginoo, sa opportunities, Ginoo. Akong giampo kaubang sa mga kaigsunan, Lord, giyahan mo sila sa ilang mga desisyon. Iiway mo sila sa mga dautan, sa mga buhat sa kaaway nga gusto magbaba silang kinabuhi, sa mga bisyo, Ginoo, mga tentasyon, magmadaugon sila ng mga butanga, and all the glory of God silang kinabuhi. Makaingon sila, Ginoo, naabot din ako tungod nimo. Naabot din ako, Ginoo, akong ibalik ang tanang himaya o dungog kanimo, Diyos. O kining akong mga blessing na dawat, ako ni gamiton, haron ma-blessing ko, Ginoo, sa akong pamilya, sa mga ginikanan, sa among iglesia, sa mga katawhan, kay mong kisalig ka na ako. May this heart will be their hearts, O God, in the mighty name of Jesus. We worship, we glorify. As a church, we rejoice with them, and we will pray for more achievements, for more blessings upon them. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Baka na ko, praise the Lord. Amen. Congratulations, graduates and completers. God bless you. Come on. Ano ba? Kala ko lang, mabidyo ba para sa birthday ba? Okay, so maayong buntag sa tanan, no? So,
I think aware mo gyud ang tanan no kung sa atong buhaton karong adlaw kay naman ta tanan sa GC except ni Pastor ni Ma'am Z. Okay. So ato tagaan og kanang chair si Pastor Dan. So basically we know nga iyang birthday last April 14. No? So that was the part 1 of our celebration. And today danata sa part 2. Okay, so we will not let this Sunday go without celebrating his birthday in front sa ato ang congregation. Tagay sa music ba? Nagkamay background. Okay. Nananataw niya ano siya. Wait! Okay. Alright. So, oh yeah, that's not later on my cue. Okay, so, alright. So, thank you so much everyone who cooperated.